buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Body, Spirit, and Soul. Luke 2:52. Jesus became wise and he grew strong. God was pleased with him and so were the people. Sa napakaliit na verse na ito, maiksi, isang pangungusap, nakita ang buong personalidad ng tao represented by the Lord Jesus, that he grew physically, he developed physically, mentally, socially, and spiritually. Na ang tao ay maraming components. We are body, soul, and spirit. Importanteng maunawa na ang tao ay mayroong ganitong uri ng personalidad: body, soul, and spirit. Dear Lord, we thank you that you have made us complete. And we thank you for the Lord Jesus, your Son, who has shown us how to live a balanced life. Nawa, Panginoon, sa aming pagtitipon, kami po inyong pakalinisin, bigyan ng kaliwanagan, kakayahang maunawa ang mensahe nyo ngayon at maipamuhay namin. Teach us, be the preacher, be the speaker. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Body, soul, and spirit. Mark 1:40. A man with leprosy came to Jesus and knelt down. He begged, "You have the power to make me well, if only you wanted to." So the man had leprosy. Sa biglang tingin, isa lang ang may sakit sa kanya, ang kanyang katawan. Meron siyang ketong, o kaya ay isang uri ng sakit sa balat na tinatawag na nilang ketong noong unang panahon when they were not clinically aware of all kinds of different diseases. So pagka mahirap gumaling, malala, ketong na ang tawag nila. At ang mga ketongin, alam natin, ay hinihiwalay sa lipunan dahil may uri ng ketong na totoong ketong, clinically defined as leprosy, na nakakahawa. With skin contact, bodily contact, nakakahawa. At dahil hindi nila kayang i-isolate yung factor na nagbibigay ng hawa, nagiging overly careful na lang sila. Pag meron kang leprosy, clinically proven man yun or not, you are separated from society. So may mga leper colonies noon. Kaya pagka ikaw ay nagkaroon ng ganitong sakit, ay para nang nagpaalam ka sa tunay na buhay kasi mahihiwalay ka na sa iyong asawa, anak, mga magulang, kapatid, kaibigan, sa lipunan, and you are also considered spiritually unclean. In other words, leprosy becomes a disease of the body. Yun ang unang-una at malinaw. But it also becomes a disease of the soul, which is our emotion, our social relations. Pag sinabing body, soul, and spirit, alam na natin yung body, madaling ma-define. Yung spirit, madaling ma-define. Yan ang galing sa Diyos at dapat bumalik sa Diyos pagkamatay, humihiwalay sa katawan pagkamatay. Ano yung soul na tinatawag? It is our emotion, our personality, our social life, the way we interact with other people, ang ating pakikisalamuha, pakikipagmabutihan. It is part of the soul. Ang iyong mga pananaw, values, emotions, lungkot, saya, it's part of the soul. But that also becomes sick when you are physically sick because you're separated from people. Hindi ba maraming iba nalulungkot pag nalamang may sakit sila? Hindi dahil lang sa may sakit sila, kasi baka hindi sila gumaling, pumanaw sila agad, mahiwalay sa mga minamahal nila sa buhay. O kaya ay lumala ang sakit nila at mahiwalay sila sa activities ng mga tao na walang karamdaman. It is a disease, an illness of the soul. And what makes leprosy even more difficult to handle is it's also considered, rightly or wrongly,
by the people of the ancient world as a disease of the spirit. Kasi daw, pag may leprosy ka, ibig sabihin nun, sin. Dapat may kasalanan ka, kaya ka nagkasakit. Kaya may sakit ka na, imbes ka awaan ka pa ng todo, baka masisi ka pa. At kahit ngayon, marami mga religious people, pag kami nagkakasakit na kapatiran, sabihin, siguro hindi ka umati ng Bible study. Siguro hindi ka nagta-tithe and offering. Siguro absent ka sa ministry. Yung bang sisisihin ka pa, may sakit ka na nga. Pinalo ka ng Diyos. Ang ipinapresent nila isang Diyos na mapaghiganti, madaling magalit, namamalo pag absent ka. Samantalang yun pala, yung pastor lang ang gusto mamalo dahil absent ka eh. God is grossly misrepresented in this kind of situations. Na dahil lamang hindi mo nagawa ang dapat mong gawin, meron agad na palo, masakit agad. And napakasakit nung leper ka na nga. Nagdurusa na nga yung katawan mo, nagdurusa pa yung emosyon mo, tapos pinagdurusa ka pa spiritually, and you are made to feel guilty. And because nobody is perfect, everybody commits sin, napakadaling mo convince ng leper na kaya nga siya nagka-leprosy dahil sinful siya. Tulad ng napakadaling mo convince ng mahihina ang loob na pag nagkasakit sila, ay pinapalo nga sila ng Diyos kasi lahat naman tayo, alam natin, may mga kasalanan tayo. So dahil nakatanim na yung katotohanan na yun, alam mo yung katotohanan na yun, ang dali mong makonvince na galit sa yon Diyos. But this is the God that Jesus presents to us. But this is beside the point. So, the leper went to Jesus. Sabi niya, may kapangyarihan po kayong pagalingin ako kung iibigin nyo lamang. Mark 1:41-42. Jesus felt sorry for the man. Nakita nyo, hindi siya sinisi, hindi siya pinagalitan. Siguro may kasalanan ka, pinapalo ka ng Ama sa langit. No, Jesus felt sorry for the man. At ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, pagka may kapwa Kristiyanong nagkakasakit, nasunugan, nalugi sa negosyo, na aksidente, they don't feel sorry. Sasabihin na yan, may kasalanan kasi siya, matigas kasi ulo niya. Yan ang napala niya. This is Pharisaic style yan ng mga Pharisees. It's not a Jesus style. So Jesus felt sorry for the man. So he put his hand on him and said, I want to heal you. Now, you are well. At once, the man's leprosy disappeared and he was well. Kung paano nananaig ang espiritu sa katawan, spirit over matter, kitang-kita, although the method is not revealed to us, but the life and ministry of Jesus is full of this. Nature is overridden. Ang mga likas na mga kaganapan ay pagtatagumpay at nalalampasan ng kanyang himala. So sabi niya, gusto kitang pagalingin kasi naaawa ko sa iyo. At hinipo siya ni Jesus at agad-agad lumisan ang kanyang karamdaman at siya'y galing na. So in response to the leper's faith, Jesus heals the man. Kasi meron siyang faith, no? Sabi niya, kung iibigin niyo po, mapapagaling niyo ako. Hindi niya sinabi, kung kaya niyo po, pwede ba subukan niyo? Hindi, alam niya kaya. Kaya lang, ang gusto niyang mabatid, kung ibig, napagalingin siya. Sabi niya, kung ibig niyo po pagalingin ako, mapapagaling niyo ako. Sabi ni Jesus, ibig ko. Gumaling ka. O ayan, galing ka na. But note that this is a healing of the body. Nawala yung mga sugat niya, yung mga peklat niya, na-restore ang kanyang flesh, kanyang strength. So this is a healing of the body. But what else does a Jesus healing include? Mark 1:43-44. After Jesus strictly warned the man, he sent him on his way, and he said, don't tell anyone about this. For whatever reason, Jesus wants no publicity. Huwag mo tong ipamalita, sabi niya. Gumaling ka, huwag mo tong ipamalita. At sa pagpapatuloy ng bilin ni Jesus, just go and show the priest that you are well. Then take a gift to the temple as Moses commanded, and everyone will know that you have been healed. So may kasunod pang reseta. May kasunod pang payo. O ngayong galing ka na, huwag mo nang ipamalita kung kani-kanino, dumiretso ka sa priest at ipakita mong galing ka na. Bakit?
Priest ang nagsasabing ikay may sakit. Itatapon ka sa leper colony. At priest din ang magsasabing, oh, galing na to, pwede na tong bumalik sa lipunan. Kasi hindi nga lahat ng itinatapon nila doon, totoong leper. Meron lang palang an-an o buning baligtad o galis aso. Natapon na doon. Tapos nung gumaling, siyempre magpapakita ka sa priest, gumaling po ako. Ay, galing na to, pwede na tong bumalik sa lipunan. At sabi ni Moses, sabi ni Lord, take a gift to the temple as Moses commanded. Kasi nung araw, pagka ikaw ay pinagaling, magdadala ka ng regalo sa temple. Utos yun ni Moses. Not that command is something that Jesus wanted to extend, but that command has a very practical purpose. It is to show to everyone else worshiping and present that you have already been declared clean by the priest, that you are now well. Therefore, you can go back to society, you can work again, you can mingle with people, pwede mo nang ituloy ang naantala na abala mong buhay. Kung nakatakda ka ng ikasalo, pwede nang ituloy. Kung ikaw ay may ginagawang project with people, pwede nang ituloy, pwede ka na uling umuwi sa bahay nyo, makipagmabutihan sa mga tao. So, a Jesus healing is not only a healing of the body, but a healing of the spirit and the soul, or the emotion as well. Hindi sapat na pinagaling ang katawan. Ngayon, ire-restore ni Jesus ang kanyang emosyon, ang kanyang pakikipagmabutihan sa lipunan, pakikisalamuha, pakikisangkot sa buhay ng balana. So it's a complete healing. Jesus would heal the body, the soul, and also the spirit by the priest's declaration that the man had been healed, which means that the man had been forgiven by God from his sins. Whether or not the clinical result is really also the same as the result of the spiritual values in heaven is another matter. But that is not our topic now. Basta si Jesus, ang ipinagawa niya doon sa pinagaling niya, gusto niya ring ibalik sa lipunan, kaya yung lahat ng requirement ng relihiyon nila ay ipinagawa niya. Magdala ka ng regalo para malaman ng mga taong, uy, nagre-regalo na sa ketongin. Pinagaling na siya ng Diyos. Napatawad na ang kanyang kasalanan. So hindi na natin siya itatratong sinner. Wala na siyang leprosy, hindi na natin siya pandidirihan, pwede na tayong makihalubilo sa kanya. Mark 1:45, the man talked about it so much and told so many people that Jesus could no longer go openly into a town. He had to stay away from the towns, but people still came to him from everywhere. Yung pala ang dahilan kaya ayaw ni Jesus ipamalita nung taong siya pinagaling. Kasi kakalat ang balita, lahat ng ngayon mga tao gustong magpagaling, wala nang magagawa si Jesus na iba. Samantalang ang kanyang primary mission is to set people free from the spiritual burdens that made their life easy so that they could find spiritual rest in God, forgiveness, salvation, and eternal life. Incidental lang that there were sick people that he wanted to heal kasi naawa siya, pero hindi naman yan ang number one na ministry niya. But here you see a very disobedient beneficiary, sinabihan na huwag ipamalita, lalo namang ipinamalita. And because of that, Jesus gets limited. Now he could no longer enter towns openly kasi dinudumog siya ng mga tao. Mabuti ng mabuti sana kung lahat ay gusto magpagaling sa kanilang sakit. Pero marami, usisero lang, curious lang, na nakakaabala sa napakarami niyang gustong gawin. The work of Jesus could be limited by people's disobedience. At ang baligtad dito, yung pinagaling pa na dapat ay naging masunurin, ang sumuway. Napakarami talagang pasaway na tao. Pinagaling mo na nga't lahat, ayaw pang sumunod sa instruction. 1 Thessalonians 5:23 gives us a very deep insight into our personality and personhood. I pray that God, who gives peace, will make you completely holy, and may your spirit, soul, and body be kept healthy and faultless until our Lord Jesus Christ returns. So generally speaking, itong pag-ulit-ulit ng spirit, soul, body is only to say you are completely restored by God through Jesus. But
if you like to be very numerical about it, I am a body, a soul, and a spirit na magkakasama. Pag yung isa dito nawala, hindi ka na tao. Pag nawala yung body, di patay ka na, wala nang titiran yung spirit, wala na rin titiran yung soul. Pag nawala yung spirit mo, iniwan na yung katawan mo, di patay ka na rin, hindi ka na kompleto. At pag wala yung soul, yung damage ang iyong psyche, damage ang iyong emotion, ang iyong social life, ang iyong emotional life, buhay ka nga, pero para kang zombie, living dead. So para ka ring wala. Kaya may mga tao na very damaged yung kanilang soul, nakatingin sa kawalan. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Yung para silang lalagyan na walang laman, wala sa sarili, nawawala sa sarili. Kaya mahalaga, ang tunay na buhay, magkakasama yung body, soul, and spirit. Yung body ang sisidlan ng soul at ng spirit. Ecclesiastes 12:7. Remember God before you die, it says, and the dust returns to the ground it came from, the body, and the spirit returns to God who gave it. The emotion, the soul, ceases to exist. Ando na lang yung soul and body. The body returns to the ground. Kaya nga lagi nating ipinapaalala sa mga namamatayan ng mahal sa buhay, lungkot na lungkot pagka ang nilang namatay sa buhay ay halimbawa mo'y ililibing sa ilalim ng lupa, ipapasok sa nicho o ike-cremate, kung ano man ang kanilang method, sobrang iyak at malulungkot pag nakikita yung katawang inilulubog. Nalilimutan nila na wala na doon yung spirit. The spirit already returned to God at yung katawan na lang yun na galing naman talaga sa lupa, dapat ibalik sa lupa. Kaya unfair yung laging sobrang nape-preserve ng embalsa mo tapos hindi bumabalik sa lupa. Yung mga kinain mong papaya, hindi magiging fertilizer uli. Yung mga lahat ng galing kinain mong dahon, gulay, mga hayop na kumain ng gulay, na kinain mo yung hayop, dapat lahat yun bumalik sa lupa para ma-recycle. Because the spirit returns to God and the body returns to the ground. So nakita natin dito sa Ecclesiastes 12:7 yung two components of our personhood, body and spirit. And Thessalonians adds that temporary part of us that is with us while we are alive here on earth, the soul. Why are we talking about these things? Because even now, people have leprosy. All of us have leprosy. And it is not the clinical leprosy that was healed by Jesus, but any form of disease of your body, of your spirit, of your soul that makes life less than what it should be is a kind of leprosy. Ano ang sakit ng ating katawan na pumipigil sa atin para tayo'y makisalamuha, mabuhay ng kumpleto, buo, maginhawa, mabunga, masaya? Sakit yon. Pero ano ang sakit ng ating emosyon, ng ating isip, na nagtatanggal din ng buhay sa atin, yung wala kang kabuhay-buhay. Black and white pa rin ang buhay mo, hindi colored, two-dimensional, hindi 3D, 4D, kulang. Sakit din yon. At ano ang sakit ng ating espiritu? Yung pagkakawalay sa Diyos, kawalan ng pananalig, kawalan ng pag-asa, kawalan ng kaugnayan sa Diyos, sakit din yon. At lahat yan dapat gumaling. Sa pamamagitan ni Jesus, pwedeng gumaling. Pwede rin natin itanong kay Jesus, sabihin, if you will, if you like, you can heal me. And Jesus says, I like to heal you. Kaya alisin na natin ang focus doon sa lalaking yon, 2,000 years ago nagpagaling kay Jesus, and let's refocus our attention to ourselves. On ourselves. Ano ang mga sakit nating dapat nating ipagamot kay Jesus? You have to ask Him in faith. And He will have the same answer, I like to heal you, be healed. I and you should heal physically. That is your body. Kaya dapat kumakain tayo ng tamang pagkain, natutulog ng tama, nag-exercise, at kung may sakit, nagpapagamot. Ano man ang uri ng gamot na pinaniniwalaan ninyo, pero nagpapagamot, inaayos ang katawan.
Kasi kahit gaano karami mong pangarap, isa lang ang iyong katawan. Pag bumigay na ang iyong katawan, goodbye sa lahat ng pangarap na yan. Kahit ilan ang mahal mo sa buhay, isa lang ang iyong katawan. Pag bumigay na yan, mawawala ka na sa mundo. In a physical sense, in an actual sense, hindi mo na sila mamahal at hindi ka na rin nila mamamahal. Kailangan mong alagaan, pagalingin ng iyong katawan. Madalas ang pinaka-naaabuso natin ng ating katawan kasi kuminsan hindi naman nagre-reklamo agad hanggang hindi malala. Pagkatapos, irreparable na pala yung mga damages. Pag-aalaga ng kalusugan, pag-aalaga ng katawan is part of our true spirituality. It is high religion. The practice of the medical sciences, of the healing arts and sciences. Yung pagpapahinga, yung pagre-relax, pagtatanggal ng tension sa ating katawan. Mahalaga yun na bahagi ng ating kalusugan. Pagkain ng tama, disiplinadong uri ng pagkain, dapat yun ay lagi nating naiisip. Part yon ng ating true spirituality. But you and I should also heal mentally. Yourself and your feelings are important. Recently, may nagtanong sa akin sa Facebook, ano pong pinakamahalagang quality ng pipiliin kong maging partner in life? Sabi ko, the person that makes you emotionally happy. Kasi mahalaga ang ating emotional health. Kahit may pera ka, kahit na mayaman ka, sikat ka, kung emotionally you are not happy, yung soul mo maluluoy. Malalanta, mawawala ng gana sa buhay. Ang mahalagang mga kasama mo at pinipili mo, kung kaya mong piliin, yung nagpapasaya sa'yo. At hindi kailangan laging pera yon kasi hindi naman lahat ng may pera masaya. Pero masarap na sana kung may pera na, masaya ka pa. Pero kung mamimili ka lang ng or, at hindi pwedeng pareho, yun nagpapasaya sa'yo. Ang lagi mong kausapin, yung nagpapasaya sa'yo, at tiyakin mo, nagpapasaya ka rin sa kanya. Hindi naman pag nakausap ka, magluluksa na yung tao. Pag nakita ka, gusto na niyang mamatay. Dahil siguradong tatambakan mo na naman siyang problema, mga lungkot, nakaka-stress yun, at binibigyan mo ng sakit ang kanyang emosyon. Kaya importante, inaalagaan natin yon, yung ating mental and emotional health. It's very crucial. Alam din yan sa medisina na yung mga taong masaya, maraming dumadalaw, cheerful, may pananalig, may pananampalataya, mas magandang mag-respond sila sa medication at sa mga therapy. Iba talaga yung may ligaya sa buhay. Masaya yun. Kaya ikaw tunay kang makadiyos, paladalaw ka sa mga may sakit, paladalaw ka sa mga nalulungkot, yung mga na-ostracize, nahuhusgahan, napupwera, nakakawawa, pinupuntahan mo, inaalo, binibigyan mo ng comfort para gumaling ang kanila emosyon. Ministry yon. Hindi lang yung pagpapatanggap kay Jesus para maligtas siya sa impyerno. Ang relihiyon, yung pagliligtas sa tao sa impyernong kalagayan ng kanilang emosyon is the work of Jesus. At ang nagpapaligaya sa kapwa, nagbibigay ng ginhawa sa kapwa, nagpapagaan ng loob ng kapwa, ay gumagawa ng ministry ni Jesus. Isa rin siyang misyonero o misyonera. Hindi lang laging religious ang content ng mission. Kadalasan ka, pag religious ka, tapos pharisaic ka, misguided ka, lalo mong pinapahirap ang loob ng kapwa, lagi mong binubuntan na ng sisi, lagi mong binibigyan ng guilt, pinahirap mo ang loob niya. Hindi yun ang work ni Lord. Nagpapagaan siya ng loob. Kaya sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Pahinga. Pagka may tao laging inuusig ng iba, hinuhusgahan, pinagchichismisan, ipakita niyo kanya na may nakikiisa sa kanila. Hindi ibig sabihin, sang-ayon kayo kung may ginagawa silang mali. Pero ibig sabihin lang, sa malit tama, mamahalin niyo sila. Tatanggapin niyo sila. May isang nanay nagsabi sa akin, ano po ang gagawin ko sa anak ko na may ganitong uri ng kapintasan na hindi ko matanggap? Sabi ko, well, magpakananay ka lang. Ano dapat gawin ng nanay? Di mahalin mo yung anak mo. Pag ang nanay hindi pa tinanggap ang sariling anak, sino pang tatanggap doon? Magpakananay ka lang. Sabi niya, paano po yan? Magmumukhang konsentidor ako sa kanyang lifestyle? Magmumukhang baka ako mapagalitan ng mga kapatiran sa church. Magpakananay ka na lang. Hindi ko magkakamali kung magiging nanay ka.
Nakakalito pala yung gagawin mo, magpakananay ka, hindi nakakalito yon kasi talaga namang role mo yan sa buhay. So, let people heal mentally. And you also, mga kapatid, huwag yung sobrang pabigatan ng loob. Dapat matrain natin ang sarili natin na huwag masyadong serious sa mga problema. Kaisipin mo naman ang isipin yan, di mo rin naman nalulutas. Papayat ka lang, papangit ka pa, lalong umiilap sa iyong kapalaran. Yung hindi mo kayang palitan o baguhin, huwag mo nang isipin. Dahil wala rin naman mangyayari. Kailangan pinapahinga natin ang ating isip. Kesa naman mamaya naglalakad kayo doon sa breakwater. Tapos nagtitirintas kayo, wala naman kayong buhok. Parang ang layo, nawawala siya sa sarili. At yon isang uri ng kamatayan. You heal, I heal socially. It means it is the health of yourself in relation to others. Nakita niyo si Lord? Sabi niya, magdala ka ng gift sa temple ang makita ng mga taong okay ka na para tanggapin ka na uli nila. Kasi alam ni Jesus na kasama sa isang masaya, maginhawa, at makabuluhang buhay yung meron tayong pakikisalamuha sa ating kapwa. Relations. Heal. Kung kayo may mga kamag-anak, kapatid, kapamilya, kaibigan na ang tagal-tagal nyo ng kasamaan ng loob, halos katandaan nyo at kamatayan na yung sama ng loob na yan, makipagkasundo na kayo. Mas masarap yung magkasundo kaysa magkaaway. Mahirap yung nagkukunwari kang di mo siya nakikita, nakaka-stiff neck ka na, kalilingon dito kasi nandyan siya. Mahirap yun. Maganda yung makipagkasundo ka na. At kung may nakikipagkasundo sa inyo, sige na, pumayag na kayo. Huwag nang masyadong magtuos ng mga sama ng loob ng araw. Palampasin nyo na ang lahat. Kasi minsan na kayong nasaktan noon. Kasalanan naman niya o kasalanan nyo, nasaktan kayo. Pero araw-araw na hindi pa kayo nagpapatawad, patuloy pa rin kayong nasasaktan. The only way to freedom from these negative relationships is to forgive and to restore relationships. Ang bigat-bigat ng dala mo, dapat bitawan mo na yan. Huwag mong pahirapan na yung sarili. You should heal socially. Kung may nakagawa sa inyo ng mali, humihingi man ng tawad or not, patawarin nyo. Sabi, hindi po humihingi ng tawad. Hindi mo naman kailangan ng paghingi niya ng tawad para mo siya patawarin eh. Kahit hindi siya humingi, pinatawad mo siya, hindi malaya ka. Kung ayaw niyan lumaya, di bahala siya. Pero ikaw, malaya ka. It's the only way to be free. There is no other way. Kaya ang Panginoong Diyos, binigyan tayo ng forgiveness para makalaya tayo sa bigat. At marahil, nabibigatan din ng Panginoon kung hindi siya magpo-forgive. Kasi loving siya. Kung loving siya, din nahihirapan siyang hindi mag-forgive. So para sa kanyang ginhawa at ginhawa natin, forgiven ang mga lumalapit sa kanya. So mahirap bang i-apply yun sa iba? Sino ba ang dapat i-forgive? Di syempre, yung may kasalanan sa'yo, may pagkakamali sa'yo. Hindi mo nung kailangan patawarin yung walang atraso sa'yo. So ang kandidato na pagbigyan mo nito, yung may mga atraso. At ibigay mo na, may atraso din naman tayo sa Diyos. May atraso din tayo sa kapwa. The only way to be free is to set others free as well. And of course, we should heal spiritually yourself in relation with God. Ano man ang naglalayo sa atin sa Diyos, ano man ang nagiging hadlang sa paglapit natin sa Diyos, personal sins, deliver this at the feet of Jesus. Either you change your ways, and if you cannot, just seek God's forgiveness and continue to seek God's forgiveness. Sabi nga ni Pedro, ilang beses ko bang papatawarin na nagkakamali sa akin? 7 beses ba? Sabi ni Jesus, no, 70 times 7. 7 being symbolic of perfection. Ibig sabihin, huwag kang tumigil ng kapapatawad. And by that, Jesus revealed to us His policy towards us. Hindi rin siya titigil magpatawad. Ang sarap na Panginoon si Jesus. Kasi Panginoon siyang kaibigan. Kaibigang nakakaunawa, umuunawa, nagpapatawad, at tumatanggap ng walang patakaran. So gano'n naman kahirap na gano'n din ang gawin nating policy sa ating kapwa. Pag kami dumadating sa buhay mo na mahirap makasama, nakakainis, nakakagalit, mahirap patawarin, opportunity mo yon para magsukli-sukli sa kabutihan sa iyo ng Diyos, sa pagpapatawad sa iyo ng Diyos. So, pag may dumating sa iyo nakakayamot, talagang halos mamuhi ka o magalit, ang dapat mong sabihin, Lord, thank you for giving me an opportunity to repay your forgiveness to me,
to repay your goodness to me. Because I am not good, you are good to me. This person who is not good to me, I'll be good to that person. Ganun lang ang paraan ko para magsukli sa inyong kabutihan. Huwag niyong waldasin at sayangin ang pagkakataong makapagsukli sa kabutihan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na patawarin natin siya dahil wala siyang mali. Hindi kailangan ng Diyos na tulungan natin siya kasi Diyos nga siya, hindi niya kailangan ng tulong. Hindi kailangan ng Diyos na bigyan natin siya kasi siya nga nagbibigay ng lahat. Pero gusto niyong tumulong sa Diyos, gusto niyong magpatawad sa Diyos, gusto niyong magbigay sa Diyos, gawin niyo yun sa kapwa. Kasi sabi niya, whatever you do to the least of this, you do to me. Gusto niyong patuloy tayong patawarin ng Diyos, magpatawad tayo sa iba. So, imbes na naiinis ka doon sa mga taong dapat ay nakakainis talaga, nagpapasalamat ka sa Diyos. Lord, salamat, pinadala niyo sa buhay ko. Ngayon, may chance akong magbayad-bayad sa inyo. Kasi hindi ko naman kayo kayang patawarin. Pero ito, pag pinatawad ko, yun ang paraan ko ng pagpapasalamat sa pagpapatawad niyo sa akin. Ganun lang kasimple, hindi mahirap gawin. So let and help others heal physically. Kaya nga tayo may mga day-by-day Kuya Cares Ministries para sa pagtulong, maski man lang kahit hanggang paano, kahit panandalian at saglit, makatulong ka, makapabawas-bawas ka sa pagdurusa ng katawan ng kapwa, sa kanyang paggaling, na siya mapakain, mabihisan kung nasunugan at nawalan ng damit. Let people heal physically. And apply that to yourself. And apply that to people within your sphere of influence. Let us help others heal mentally. Huwag sana kayo ang torture sa utak ng kapwa. Hindi ito yung darating ka ng pressure ka ng pressure, demand ka ng demand. Ito yung magte-text ka, nai-stress ang tumatanggap, wala nang katapusang hiling, hingi, pabigat, expectation. Baka mamaya matorture ang kapwa, ikaw ang may kasalanan. Alam niyo yung pagtotorture ng brain ng tao, trabaho yun ng mga impacto. Hindi ang masasamang espiritu. Hindi dapat trabaho yun ng tao, lalo na ng anak ng Diyos, na dahil sa'yo, nabaliw siya. Dahil sa'yo, tumalon siya sa building. Dahil sa'yo, nagbaril siya sa ulo niya. Dapat hindi tayo ganun because we should be agents of healing. Sino ang pwedeng pinapahirapan nyo? Baka pwede. Madalas kasi mga kapatid, hindi natin alam nagpapahirap pala tayo ng kapwa. Maraming magulang, akala nila perfect magulang sila. Hindi nila alam, halos mabaliw-baliw na yung anak nila dahil sa mga demands, expectation ng magulang. At nababaliktad din yun. Kung minsan yun namang magulang ang nagaganon dahil sa anak. Sa asawa, do you torture your spouse? Do you torture your spouse mentally? Mga demands mo na walang katapusan? Stressful ka bang kasama? Hindi ganun ang anak ng Diyos. Ang ibinibigay mo, yung ibinibigay ni Jesus, rest, understanding, space, love. Kaya ang mga anak ng Diyos, blessing, saan man sila mapunta? Kung pangangatawan nila ang ibig sabihin ng tagasunod ni Jesus. So we and others, we should help others heal socially. Makipagkasundo kayo sa umaaway sa inyo, huwag kayong mang-away at makipagkasundo kayo sa mga inaway nyo na, at huwag kang mamagitan sa dalawa na nakakaintriga. Dapat, pag merong dalawa nag-aaway, pag sumali ka sa kwento, magkakasundo. Hindi yung dati magkasundo, nung sumali ka sa kwento, nag-aaway pa. Hindi ka agent of healing nun. You're agent of affliction. At hindi yun bagay sa mga anak ng Diyos. And of course, we should let ourselves and others heal spiritually. We should continuously restore our relationship with God. And the best way to restore our relationship with God is to restore our relationship with people. That we do it or we allow them to do it, because whatever we do to the least of these brothers and sisters of Jesus, we do to Him. We do to our Father in heaven. Remember, ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong magulang, ang iyong anak, kaibigan, ay body, soul, and spirit. Hindi lang siya spirit. Kung minsan sobrang daming religious activity, harmful na to the body. Kung minsan sa dami din ng religious activity, harmful na to the soul. Wala nang time yung tao mag-socialize with other relatives, with other friends, kasi isang tambak ang ginagawa lagi ng mga relihiyon.
Wala nang kalayaan yung mga tao na magmahal, makipagmahalan, makisalamuha sa iba, umattend ng mga sari-saring mga activities kasi nakatali na sila sa mga religious activities. Ito ay sobrang emphasis sa spirit pero neglected yung body and soul. Dapat balance. Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and men. Though you might have church affiliation, do not neglect your other social affiliations, your relatives, your friends, your workmates. Balance dapat ang buhay. Merong oras yan para sa lahat, basta organized ka. Hindi kailangan magkakalaban yan. Dapat nakikita natin, okay, may ipapagawa ako sa iyo physically, but bad ba for your spirit, bad ba for your soul? Iniisip natin, hindi ka lang katawan, hindi ka lang flesh. Ikaw ay spirito, ikaw ay soul. At hindi ka lang spirito, ikaw ay katawan din. Kaya sinasabi, the spirit is willing, but the body is weak. So you should also respect the weakness of that body and do not force that body to be overly strong when actually it is already beyond limits. Balanse. Yan ang gusto ni Jesus sa ating buhay. And even the science of health tells you that healthy means balanced. All kinds of diseases spring from imbalances. Chemical imbalances, hormonal imbalances, whatever. Ibig sabihin nun, may sakit ka, dapat balance. Dear Lord, teach us to respect our body, our soul, our spirit. And not only that, teach us even more to respect the body, soul, and spirit of others. Na magsikap kami, Panginoon, na pagalingin, palakasin ang aming katawan, ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, at ganun din naman, magmalasakit kami sa katawan, kaluluwa at espiritu ng aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating buhay, sumaglit na manalangin, manahimik, dinggin ang pagpapayo ng Espiritong Banal. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Body, Spirit, and Soul. Jesus kapatira.
Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok, at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maaari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabing, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa, pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit.
bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtiis na puso, kabaitan ng taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu.
daigdig may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyang. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay
Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!